Kaibigan, kailan ka uling nagbasa ng Bible? Alam mo ba, marami ngayon na nagrereklamo. Sinasabi sa kanilang mga sarili na wala akong direksyon sa buhay, wala akong peace of mind o parang hindi ko nakilala si Lord. Pero minsan baka dahil lang matagal mo nang hindi nabubuksan at nababasa ang iyong Biblia, ang salita ng Diyos. Kaibigan, ng Biblia ay hindi lang ordinaryong libro. Ito ay salita mismo ng Diyos, buhay, makapangyarihan at nagbibigay gabay sa bawat araw ng ating buhay. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay parang pagkain ng kaluluwa. Kung ang katawan natin ay nangangailangan ng pagkain para mabuhay, ang espiritu naman natin ay kailangan ng salita ng Diyos para lumakas. Sabi nga sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung gusto nating maging matatag sa gitna ng problema, kailangan nating punuin ang ating puso ng kanyang mga salita. Ang Biblia nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Sabi pa sa Psalms 119 verse 105, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking daraanan. Sa mundo ngayon, kaibigan, na puno ng kaguluhan, kasinungalingan, kasamaan at tukso, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng tunay na gabay at katotohanan. Bakit nga ba dapat naglalaan tayo ng oras para sa salita ng Diyos? Una, dahil dito natin mas makikilala ang Diyos. Paano mo siya mamahalin kung hindi mo siya kilala? At paano mo siya makikilala kung hindi mo naman binabasa ang kanyang mga salita? Pangalawa, dahil dito tayo pinapalakas sa panahon ng kahinaan. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaan ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang maisagawa mo ang lahat ng nasusulat dito. Sa gayon magtatagumpay ka at magiging matagumpay sa lahat ng iyong gagawin. Kapag pinupuno mo ang isip mo ng salita ng Diyos, kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan mo, lagi kang may kapayapaan at direksyon. Pangatlo, dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan at pagbabago. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay na katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Kaya kung gusto mong magbago ang buhay mo, simulan mo sa pagbabasa ng Biblia. Pag araw-araw ka nagbabasa ng salita ng Diyos, papansin mong unti-unti ka nagbabago, mas nagiging mapayapa, mas matatag at mas maunawain ka ang masasamang mga salita na dati mong sinasabi o yung mga bagay na dati mong ginagawa na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, unti-unti itong mawawala at unti-unti mo itong maiiwasan kasi alam mo na kung ano yung tama at mali sa harap ng Diyos. Sabi pa sa Psalms chapter 1 verse 2 to 3, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kanyang kautusan ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Siya ay magiging gaya ng punong kahoy na itanim sa tabi ng agos ng tubig na namumunga sa kapanahunan nito. Ang kanyang dahon ay hindi nalalanta at anuman ang kanyang gawin ay magtatagumpay siya. Ibig sabihin, kung puno ka ng salita ng Diyos, hindi ka matutuyo kahit may problema kasi nakaugat ka sa presensya niya. Marahil hindi mo pa alam kung paano mo sisimulan ang pagbabasa o baka hindi mo alam kung saan ka magsisimula, kaibigan. Bago mo buksan ang Biblia at basahin ito, basahin ang salita ng Diyos, manalangin ka muna sa Panginoon. Humingi ka sa Kanya ng gabay, ng wisdom, ng karunungan at kaalaman sapagkat hindi sapat ang sarili nating kaalaman at karunungan para maintindihan ang mga nakapaloob sa Biblia. Kaya kailangan mo ng gabay at tulong ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo na nasa sa iyo. Sapagkat hindi sapat na basta ka lang nagbabasa, dapat nauunawaan at isinasabuhay mo rin ang mga salita niya. Dahil ang tunay na nagbabasa ng Biblia ay hindi lamang para sa utak, kundi para sa puso at sa gawa. Sabi nga si James chapter 1 verse 22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita, kundi ito inyong isagawa. Kaya kaibigan, sa panahon ngayon, mabilis ang mundo. Huwag mong kalimutan ang pinakamahalagang bagay, ang salita ng Diyos. Ito ang magbibigay sa iyo ng direksyon, lakas, pag-asa at karunungan. Tandaan mo, kapag hinayaan mong ang salita ng Diyos ang manguna sa buhay mo, hindi ka kailanman maliligaw. Amen. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. God bless everyone.